The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. And when they found him across the sea, they said to him, "Rabbi, when did you get here?" Jesus answered them and said, "Amen, amen, I say to you, you are looking for me, not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal." So they said to him, "What can we do to accomplish the works of God?" Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in the one he sent." So they said to him, "What sign can you do that we may see and believe in you? What can you do? Our ancestors ate manna in the desert. As it is written, he gave them bread from heaven to eat." So Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven. My Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world." So they said to him, "Sir, give us this bread always." Jesus said to them, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. A blessed Sunday to all of you. Could you kindly greet the person beside you? A blessed Sunday. Our readings for today tell us beautiful stories that will not only teach us a lesson, but will open our eyes to the things that we are looking for in our lives. Things that we are looking for in our lives. Could you ask yourself, what am I looking for? Ano bang hinahanap po ninyo? Tanong mo nga yung katabi mo, anong hinahanap mo? May hinahanap po ba kayo? Kaya kayo ngayon nandito sa simbahan? In our first reading, from the book of Exodus, the Israelites were complaining to Moses and Aaron because of hunger. Kapag ang tao ay gutom, ano po ang hinahanap? Hello? Ayun. Ay, bakit di nagsasalita? No? Kapag ang tao gutom, ang hinahanap, pagkain. And this is what the Israelites were looking for. Food. Because they were hungry. After they were saved from slavery in Egypt, they were brought to a desert. Have you seen a desert? Hello. Yan. Yes. Anong nakikita sa desierto?
buhangin. And they were looking for food in the desert. Tingin nyo, meron silang makikitang pagkain sa isang desyerto? That is why they were complaining to Moses. You brought us here without food. Gugutumin mo ba kami? But you know, instead of being grateful for the freedom they had experienced, they complained to Moses. Ang sabi nila, mabuti pa sana, pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, sa Egypt, nakakakain kami ng karne. Nakakakain kami ng tinapay hanggang gusto namin. Dito, sa disyerto, na pinagdalhan nyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Tingnan mo nga naman ang mga tao, hindi nila nakita ang mga bagay na ginawa sa kanila ng Diyos. Dinala sila sa ligtas na lugar, malayo sa pang-aalipin. Inalis sila sa Ehipto, kung saan puro kasamaan, puro kapahamakan. Pinalaya sila sa pang-aalipin. Sa Egypt kasi, slaves ang mga Israelita. Inalis sila doon. Tinakas sila doon ni Moises. Dinala sila sa disyerto. Pero, hindi nila nakita yon. Dahil ang hanap nila, pagkain. Mas pinahalagahan nila ang material na nakukuha nila sa Ehipto gaya ng pagkain. Kahit na sila'y nahihirapan, kahit na sila'y nasa kapahamakan, mas mahalaga sa kanila ang pagkain. Na kung tutuusin, madaling mawala, madaling masira. It's as if what's important to the Israelites are the food and material that they enjoy. Not the freedom, not the happiness, not the safety that God gave them. They gave value to something that easily perishes and does not last long, such as food and material. Mas pinagpalit pa nila ang kalayaan, kasiyahan, kaligtasan at kabutihan na kayang ibigay sa kanila ng Diyos kumpara sa pagkain. Isang bagay na madaling masira, isang bagay na madaling maubos, at hindi naman nagtatagal. Hindi ba minsan, ganito din tayo? Mas mahalaga ang material kaysa kabutihan. Kaya ngayong iba, di bali ng magnakaw, wag lang magutom. Hello, totoo po ba yon? Di bali ng mangupit, wag lang magutom. Yung iba, kahit mandaya, basta kumita lang, na ipagpapalit ang dangal sa ngalan ng kabuhayan. Nakakalungkot dahil sa hirap ng buhay, nakukuha nating maging masama kapalit ng pera at material. Di ba minsan, parehas din tayo ng mga Israelita? Bakit? Hanap kasi natin pagkain. Hanap natin pera. Hanap natin material. Di bali nang ipagpalit ang kasiyahan, ipagpalit ang kapayapaan, ipagpalit ang safety, ang dangal. This is also the problem of Jesus to the people who are running after Him in our gospel. Do you still remember our gospel last week? Hello? Hindi na. I'll make you remember. Last week, we remembered the multiplication of loaves and fish. Ilan nga pong tinapay yung pinarami ni Jesus mula sa
5. Very good. At ilang isda? 2. Yes. Last week, Jesus fed thousands of people through the multiplication of loaves and fish. And this is the reason why these people are looking for Jesus. We continue the story. Today, they are running after Jesus. Hinahabol nila si Jesus because they were fed and were able to eat. Pinupuntahan nila si Jesus dahil may napala sila kay Jesus. Nabusog sila. Napakain sila ni Jesus. That is why Jesus told them, alam mo kay Jesus, hindi ka talaga makakaisa no? Alam nyo anong sabi niya? You are looking for me not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo o sa milagrong nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Nakakahiya, ano? Para bang sinasabi ni Jesus, kaya lang ninyo ako hinahanap dahil may napala kayo sa akin. Kaya lang ninyo ako hinahabol ay dahil may nakuha kayo sa akin. Kaya lang kayo lumalapit sa akin ay dahil may kailangan kayo. Totoo po ba yon? Bakit ka nandito sa simbahan ngayon? May kailangan ka ba? May hinihingi ka ba? Kaya ka lang ba nagsimba kasi gutom? Kailangan ng trabaho? Kaya nga napatanong ang mga tao, ano po bang dapat naming gawin? Ang sagot ni Jesus, manalig kayo sa sinugo ng Diyos. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ito yung gusto ni Jesus, ang manalig ang tao sa Kanya. He wants us to have faith in Him, not on what He can give. Si Jesus ang hangarin, hindi kung ano ang makukuha natin sa Kanya. Siya ang asamin, hindi kung ano ang gusto ng tao na matanggap mula sa Kanya. Dahil kapag si Jesus ang hinangad, kapag si Jesus ang inasam, hindi lang natin makukuha ang kailangan natin, kundi tayo'y mabubusog at hindi na magugutom kailanman. Madalas kasi, hindi naman talaga Diyos ang gusto natin, kaya tayo nagsisimba, kundi tayo'y may hinihiling. Diyos bang dahilan kaya ka nandito? O meron kang dinadasal? Meron kang kahilingan? Nakakalungkot dahil ang pinunta natin minsan sa simbahan ay hindi ang Diyos, kundi ang ating mga kagustuhan. Kaya kapag hindi na ibigay ang ating gusto at hindi natin nakuha ang ating mga hiling, nagiging katulad tayo ng mga Israelita. Nagrereklamo, nagagalit at kinu-question ang Diyos. My dear brothers and sisters, God can give us more than the material we long for. If we will only long for God, we will realize that He is more than enough for our needs. Sapat ang Diyos. Kapag hinangad mong Diyos, kapag matagpuan mong Diyos, hindi ka na hihiling pa sa Kanya. Higit sa mga material
at kayamanan ang kayang ibigay ng Diyos. Kaya kung meron tayong hihilingin, sapat na ang Diyos para siya ang ating asamin. Amen.